makibaka? Yan ba ang itsura ng bansang may medyang malaya? Yes! Itigil ang pamamaslang! Tarungan ipaglaban! Tarungan ipaglaban! Bilang paggunita sa pandaigdigang araw ng malayang pamamahayag, nagtipon-tipon ang mga mag-aaral at miyembro ng iba't ibang publikasyon at organisasyon sa UP Diliman upang patambulin ang kanilang mga panawagan at ibahagi ang kanilang danas bilang mga periodista at mamamahayag sa campus. Kabilang dito ang UP Solidaridad, ang malawakang alyansa ng mga campus publications sa buong UP system. Mula sa UP Baguio Outcrop sa Hilagang Luzon hanggang sa Himati sa Mindanao, patuloy ang pag-ilan ng birokrasya at anti-estudyanteng mga polisiya na sagka sa karapatan naming mamahayag. Taon-taon nang binibitbit ng mga publikasyon ang pasakit na dulot ng kawalan ng sapat na pondo, espasyo at pagkilala mula sa kani-kanilang mga kinabibilangang constituent unit. Samantala, inabot ng 8 taon bago muling makapaglimbag ang pahayagang kolektibo mula sa College of Social Work and Community Development. Ang aming pangalan ay kolektibo at ang aming motto ay tapang ng tinta, kapangyarihan ng masa. Dahil naniniwala kami na ang danas at boses ng masa ang nagbibigay lakas at tapang sa amin na magsulat. Binuhay namin muli ang kolektibo upang magsilbing tungtungan ng paglahok ng mga mag-aaral at daluyan ng boses ng iba't ibang batayang sektor ng mga proseso ng pagpapaunlad ng kamalayan ng bawat mambabasa tungkol sa tunay na kalagayan ng ating lipunan. Samantala, patuloy din ang panawagan ng hustisya para sa lahat ng mga periodista at mamamahayag na pinatay at iligal na ikinulong. Kung seryoso ang administrasyong ito na protektahan ang mamamahayag, patuloy tayong mananawagan ng hustisya. Hindi lang para sa mga pinaslang, kung hindi para sa mga mamamahayag na patuloy na kinukulong at ginigipit. Hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi sa lahat ng panig ng ating bansa. Matingkad ang pangako ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kilalanin ang kahalagahan ng malayang pamamahayag at itaguyod umano ang karapatan ng mga periodista. Subalit malayo ito sa realidad na nararanasan ng mga alagad ng media, gayong bumaba pa ang pwesto ng Pilipinas sa World Press Freedom Index. 2 spot ito, pero itong 2 spot na binaba nito ay isang malaking signal sa kung ano ba talaga ang sitwasyon ng press freedom sa Pilipinas. Mula sa UP, nakiisa rin ang mga mag-aaral sa ginanap na pagkilos sa Boy Scout Circle kasama ng mas malawak na hanay ng mga nananawagan para sa tunay na kalayaan sa pamamahayag. Kabilang na ang pagpapalaya kay Frenchie May Cumpio na ikinulong noong 2020. Tuloy-tuloy po natin yung pag-uulat, pagsunod doon sa kaso ni Frenchie May Cumpio hanggang sa susunod na World Press Freedom Day ay kasama na natin siya at nananawagan din para sa karapatan sa pamamahayag, sa pagpapahayag at sa karapatan ng mamamayan sa impormasyon. Dahil ngayon, Mayo 3, World Press Freedom Day ay patuloy nating minamarkahan sa kasaysayan na ang media ay dapat na maging malaya at mapagpalaya. At asahan po natin na sa mga susunod na Mayo 3 ay patuloy na magsasama-sama ang ating mga kasamahan sa media upang igiit ang ating karapatan sa malayang pamamahayag.